Nagpakalasing si Purple ng gabing yun sa bar dahil nalaman lang naman niyang niloko siya ng best friend at boyfriend niya. Nasana'y mapapangasawa niya dahil engaged na sila. 6 years din naman silang naging magkasintahan, kaya hindi biro ang sakit na dulot nun kay Purple. Sa lahat ba naman ng babae sa mundo ay kaibigan pa niya? Hindi niya matanggap, kaya naman nagpakalasing talaga siya at hindi niya namalayang pinasok niya ang isa sa mga VIP room sa bar. Hindi niya alam na ang nakatabi pala niya sa pagtulog ay isang bilyonaryong si Cadmus Lawrence Hamilton. Pinakamayamang businessman sa mundo. Hindi lamang ito sikat sa Asia, kundi pati na rin sa buong mundo. Lasing siya at hindi niya na naaalala ang mga pinaggagawa niya. Makalipas ang 1 linggo, hinanap siya ni Cadmus at inalok ng kasal. Dahil sawi siya sa pag-ibig at upang makaganti sa ex niya at best friend niya, tinanggap niya ang kasal na iyon. Gagawin daw siya nitong reyna nito at pag-aari na siya nito buong buhay niya. Kanina pa tinatawagan ni Purple si Dom. Hindi kasi ito sumasagot sa mga tawag niya o text. Maging sa messenger nito, hindi rin siya nare-replyan. Kaya naman minabuti niya na lang na pumunta sa unit nito kung saan ito nanunuluyan. 6 years na niyang boyfriend si Dom at masasabi niyang ayos naman ang kanilang relasyon. Mabait si Dom. Nonchalant lang ito kung minsan, pero napaka-sweet naman ito at lagi siyang sinusurprise pag araw ng kanilang anniversary. Dahil alam naman niya ang password ng unit ni Dom, dumiretso na siya sa loob. Ngunit nagulat siya nang makitang walang katao-tao sa sala. Balak na sana niyang umalis dahil wala namang bakas si Dom sa loob ng unit nito. Pero nakarinig siya ng maliliit na halinghing at malakas na kalabog na para bang may mga bagay na bumagsak. Kaya inisip niya na baka naroon si Dom. Baka nasa silid lang nito at may inaayos. Hawak niya ang coffee tea na pasalubong niya rito habang binabaybay ang pinto ng silid ni Dom. Ngunit gano'n na lang ang laking gulat niya nang makitang nakapatong si Dom sa isang babae. Pula ang kulay ng buhok ng babae. Parang pamilyar sa kanya. Malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Kasabay noon ang mabilis na pagtulo ng mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Nanlalamig siya at nanlalambot na parang anumang oras babagsak na lamang siya sa kinatatayuan niya. Pero ayaw niyang malaman ni Dom na naroon siya, kaya inalam niya na lang ang mukha ng babae at hindi sinasadya na nakita niya ang hikaw nito. Nakahiga kasi ang mga ito sa kama at nasa ibabaw nito si Dom kaya naman natatakpan ng mukha ng babae. Ngunit nakita niya ang figura ng babae, maging ang hikaw nito na alam niyang kapares ng hikaw niya. Dahil kaibigan lang naman niya ang mayroong ganoon. Si Bea ang babaeng nasa kama ni Dom. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang bibig dahil ayaw niyang makagawa ng ingay. Nang makalabas ng unit ni Dom, doon humagulgol ng iyak si Purple. Hindi siya makapaniwala na kaya siyang lukohin ng ganun-ganun lang. Pagkatapos best friend pa niya ang kinalantari nito. Bakit nagawa ni Bea sa kanya ang ganoong bagay? Parang kapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Pero niloko pa rin siya ni Bea at ni Dom. Napaupo na lang siya sa hagdan at doon humagulgol. Walang patid. Mabuti na lang at may dala siyang panyo sa bulsa ng bag niya. Hindi na nga niya maalala kung saan niya naiwan ang coffee tea na dala niya kanina dahil sa pagmamadali. Basta ang naisip na lang niya, umalis sa lugar na iyon. Dumiretso siya ng bar at nagpakalasing. Binuhos ang lahat ng sama ng loob niya kay Dom pati na rin kay Bea. Mukha na nga siyang baliw dahil habang umiinom siya, tumatawa siya. Pagkatapos ay bigla na lamang hahagulgol. Napapatingin na rin ang mga ilang naroon sa bar sa kanya. Ngunit wala siyang pakailam. Basta siya ang nasa isip niya lang ngayon ay ang pagtataksil ng kaibigan at ng kanyang boyfriend. Sobrang sakit. Parang dinudurog ang puso niya. Bakit? Bakit nagawa ni Bea at Dom iyon sa kanya? Kulang pa ba ang pagmamahal na ibinigay niya kay Dom? Ano pa bang mali? Hanggang sa malasing siya ng tuluyan. Gusto niyang magbawas kaya naman tumayo siya para gumamit ng banyo. Ngunit hindi niya alam kung saan iyon hahanapin dahil sobra talaga siyang nahihilo. Feeling niya nga anytime susuka na siya. Nang sa tingin niya'y nasa banyo na siya, pinasok niya ang loob nun. Ngunit nagulat siya nang bumungad sa kanya ang madilim na silid.
Kinapaka pa niya iyon at nang nahawakan ng malambot na kama, parang bigla nakaramdam siya ng antok. Kaya naman dumausdo siya doon at nahiga. Bigla ay nawala na sa isip niya ang magbanyo. Gusto na lang niyang makatulog sa napakalambot na kama. Mga ilang minuto lang, pumasok ang isang lalaki na nagmamay-ari ng silid. Si Cadmus Lawrence Hamilton ang nagmamay-ari ng VIP room na pinasukan ni Purple. Humiga na si Cadmus at balak na sanang doon magpahinga dahil nakainom rin siya. Iniwan na nga niya ang mga kaibigan niya sa labas dahil ayaw niyang magpakalasing ngayong gabi. Ngunit gano'n na lang ang laking gulat ni Cadmus nang masagi niya ang isang bagay sa kama. Agad niyang inaninag ang mga matigas na bagay na iyon na kanyang nasagi. Tumigas ang kanyang panga at nag-isang linya ang kanyang kilay dahil sa gulat. Nang makita niya ang isang babae na prenting nakahiga katabi niya. Hindi pa siya nakontento at kinuha ang kanyang cellphone tsaka ito inilawan sa muka. Isang babaeng may malaanghel na muka ang ngayon nakahiga sa kanyang kama. Nakasuot ito ng dress na hapit sa buong katawan nito. Kaya naman malayang napagmasdan ni Cadmus ang kabuuan ng katawan nito. Maputi ang babae, maliit ngunit matangos ang ilong. Maputi rin ito na parang gatas ang balat. Mahaba ang buhok nito na sa tingin niya hanggang bewang at diretsyo. Nakatagilid ito kaya naman kitang-kita niya ang hubog ng katawan nito. Maging ang makinis na hita nito lumitaw sa paningin ni Cadmus. Hindi maiwasan ni Cadmus na mapalunok at mag-init sa nakita niyang itsura ng babae. Ngunit pinatatag niya ang sarili at lumayo dito ng bahagya. Hindi niya pwedeng samantalahin ang pagiging lasing ng babae. Hindi man niya nasuri kung lasing ito, pero tingin niya ay ganun nga. Dahil kahit nasa malayo, naaamoy niya ang alak sa katawan ng babae. Naghahalo ang natural na amoy ng babae at alak sa katawan. Hindi maiwasan ni Cadmus na pagmasdang maigi ang katawan at mukha ng babae. Ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Never in his life that he'd roll over a woman. Kusang gumalaw ang mga kamay ni Purple at natagpuan nito ang bewang ni Cadmus na walang kamalay-malay sa mga nangyayari kung bakit naroon si Purple sa mismong kama nito. Mas lumapit pa si Purple sa katawan ni Cadmus, kaya naman natigilan ito sa paggalaw at napamaang dahil sa mga nangyayari. Naramdaman ni Cadmus ang mainit na katawan ng dalaga. Hindi lamang iyon, dahil napakalambot ng katawan nito na parang gusto niyang yakapin ito ng mahigpit at suklian ang yakap nito. Walang nagawa si Cadmus nang lumapit ang katawan ni Purple sa kanya. Yumapos ang kamay ni Purple sa bewang ni Cadmus at isiniksik niya ang muka sa leeg nito. Tuluyan nang hindi nakagalaw si Cadmus dahil sa pagkalito sa kanyang nararamdaman. Hindi napigilan ni Cadmus na haplusin ang pisngi ng dalaga. Habang tulog ang dalaga, ay pinagmasdan ni Cadmus ang kabuuan ng mukha nito na may pagkamangha. Hindi niya akalain may tatabi sa kanyang babae sa mismong kama niya. Gumalaw si Purple at nagsalita. Manluloko ka. Akala ko iba ka, pero pareho lang pala kayo ng mga kaibigan mo. Sa lahat, bakit siya pa? Bakit ang kaibigan ko pa? Mahina at paos na usal ni Purple habang ito ay natutulog. Lasing nga talaga ito dahil nakakapagsalita na ng mga kung ano-ano. Bigla ay naawa si Cadmus sa dalaga. Naisip niyang baka niloko ito ng boyfriend at ipinagpalit sa kaibigan nito. Hindi na malaya ni Cadmus na siniil na pala niya ng halik si Purple at tumugon naman ang dalaga. May luha pa nga sa mata si Purple at nalasahan niyo ni Cadmus. Kaya naman, tinuyo niya ang butil ng luha nito sa pisngi ng dalaga. Hindi maintindihan ni Cadmus ang sarili niya. Parang may naguudyok sa kanya na tulungan ng dalaga at alisin ang mga hinanakit nito sa puso. Gusto niyang maalis ang lungkot sa puso ng dalaga. Ewan ba niya, pero hindi niya maintindihan ang sarili niya at ginawa na lang niya ang gusto niya. Ginalaw niya si Purple. Nauwi sa mainit na pagtatalik ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Purple. Akala ni Cadmus, pipigilan siya ng dalaga. Ngunit ginusto din ito at hindi na ito pumalag kaya naman talagang ginawa na ni Cadmus ang kanyang nais. Ipinangako niya sa sarili niya na pananagutan niya ang dalaga at hindi niya ito pababayaan. Kinaumagahan,
Nagulat na lamang si Cadmus nang wala na sa tabi niya si Purple. Gulong-gulo siya sa sarili niya na para bang hinahanap-hanap niya ang malambot nitong katawan at mabango nitong amoy. Tila ba naakit na siya ng babaeng nakatabi niya kagabi. Hindi siya mapakali. Tinawagan niya ang tauhan niya at pinahanap niya ang copy ng CCTV footage sa bar na iyon. Hindi siya mapapakali kung hindi niya mahahanap ang babaeng nakasama niya ng isang gabi sa kama. Desidido na siya. Pananagutan niya ang babaeng iyon. Tutali pinipilit na rin naman siya ng mami at daddy niya na humanap ng babaeng mapapakasalan niya. At dahil never pa siyang nakaramdam ng ganoong bagay sa puso niya, ay gusto niyang malaman ang tungkol sa dalaga. Kahit nasa office na siya, hindi pa rin siya mapakali. Hanggang sa umuwi siya, hindi talaga niya maintindihan ng sarili kung bakit hinahanap-hanap niya ang dalaga. Mababaliw yata siya kakaisip sa dalaga. Nasisigawan na nga niya ang mga tauhan niya na hindi pa rin nahahanap ang lokasyon ng dalaga. Habang si Purple naman, pinipilit ang sariling makapasok sa trabaho kahit masakit na ang katawan, lalo na ang kanyang pagkababae. Alam niya't hindi siya tanga na may nangyari sa kanila ng lalaking yun. Kaya nga, dali-dali siyang umalis sa loob ng room na yun nang magising siyang katabi ito. Hindi pa nga pala alam ng mami at daddy niya na wala na sila ng kanyang boyfriend. Nakipaghiwalay din kasi kaagad siya nang malaman niyang may relasyon ng best friend at ang kanyang boyfriend. Matuling lumipas sa mga araw. 1 linggo na ang nakalilipas mula noong may nangyari sa kanya sa bar kasama ang lalaking iyon sa iisang silid. Si Dom ay nagpaliwanag sa kanya, ngunit hindi niya ito pinagbigyan. Dahil alam naman niyang lolokohin na naman siya nito at papaniwalain sa mga kwentong hindi naman talaga totoo. Ayaw na niyang magpakatanga pa ulit kay Dom. Hindi niya napapaniwalain ang sarili niya sa mga karakas ni Dom. Tama na ang ilang taon na pinagsamahan nila. Sobra siyang nasaktan sa mga ginawa nito at ng best friend niyang si Bea. Hindi niya makakalimutan ang mga sakit na idinulot ng mga ito sa kanyang puso. Kaya naman, nagpakabisi si Purple sa kanyang trabaho. Talagang kinalimutan niya ang mga nangyari, maging ang pagkakamali niya ng gabing iyon na naibigay niya ang kanyang virginity. Kahit pa magsisi siya, huli na ang lahat at naibigay na niya sa kung sino lamang. Gusto man niyang maiyak pero wala na, naibigay niya na sa lalaking hindi niya kakilala. Natatakot nga siya ngayon na baka dumating ang araw na may lalaki siyang pakakasalan at malalaman na hindi na siya buo. Ma'am Purple, may bisita ho kayo. Bungad sa kanya ng kanilang kasambahay. Nagtataka man, sinabi niya iyong papasukin. Wala naman kasi siyang hinihintay na bisita ngayong araw. Nagtataka niyang pinagmasdan ang matangkad at matipunong lalaki na palapit sa kanya. Seryoso ang mukha nito na titig sa kanya. Kaya naman nakaramdam siya ng pagkailang. Nakatuksido pa ito't gwapong-gwapo sa suot. Malagrik gad at parang model ang katawan. Pangahan din ito na sa foreigner niya lang nakikita. Tila may lahing foreigner ang lalaki ngayon ay nakaharap sa kanya. Parang namumukhaan niya ito, ngunit hindi niya lang maintindihan kung kailan at saan niya ito nakita. Cadmus Lawrence Hamilton. Matigas nitong sambit sa lalaking boses. Gulat na napamaang si Purple mula sa sinabi ng lalaki. Dahil ito ang sikat at bilyonaryong binata na lagi niyang nababasa sa mga magazines at telebisyon. Hindi siya makapaniwala na ngayon kaharap niya ang lalaking tinitingala ng lahat, lalo na ng mga kababaihan. I'm here to marry you, Miss Purple Joy Acosta. Sambit nito na nakapagpalaglag ng panga ni Purple dahil hindi siya makapaniwala sa mga binigkas ng binata. Gulat na gulat pa rin at hindi makapaniwala si Purple dahil sa sinabi ni Mr. Hamilton. Pinapasok niya ito sa loob at binigyan ng maiinom. At nang magkaharap sila, hindi talaga maiwasan ni Purple na hindi mailang sa mariing titig ng bilyonaryong binata. Iba kasi ang mga titig nito sa kanya. Na para bang kailalim-ilaliman ng kalooban niya, tumatagos ang titig nito. So, Mr. Hamilton, gusto ko lang pong malaman kung ano ba talaga ang sadya niyo sa akin. Hindi po sana biro, yung totoong sadya niyo sa akin. Seryoso niyang sabi kahit na ang totoo, kinakabahan siya.
Hindi sumagot ng ilang segundo si Cadmus at mariin lamang na nakatitig sa kanya, gaya ng ginagawa nito kanina pa sa kanya. Halos kumawala na ang puso ni Purple sa kanyang dibdib dahil sa sobrang tensyon. Sino ba naman kasi ang hindi manginginig sa kaba kapag kaharap mo na ang pinakamayamang tao sa mundo? At hindi lang iyon, dahil napakagwapo pa nito, na ultimo yata langaw, mahihiyang dapuan ang balat nito dahil sa sobrang kinis. Malaki din ang katawan nito na parang nagbabatak sa gym. Mamutok-mutok na kasi ang damit nito sa braso, lalo pat malaki ang muscles nito doon. Hindi naman niya intensyon na pagmasdan ang kabuuan nito at titigan ng napakagwapo nitong muka. Hindi niya lang maiwasan dahil talagang nai-starstruck siya. I'm here to tell you that I want to marry you as soon as possible. Ulit nito sa sinabi nito kanina sa kanya. Napanganga ng tuluyan si Purple. Tama nga ang narinig niya kanina. Gusto nga siya nitong pakasalan. Ngunit bakit? Bakit gusto nitong pakasalan siya? Wala naman silang relasyon. Ni hindi nga ito nanligaw sa kanya. At saka, paano ba siya nakilala ng isang Cadmus Lawrence Hamilton? Kunot ang noon niyang nagtanong dito. Teka lang po, Mr. Hamilton. Bakit po gusto niyo kong pakasalan? Hindi naman ho tayo magjowa. Hindi rin kayo nanligaw sa akin. Di ba ho? Kaya bakit po bigla na lang kayong nag-alok ng kasal sa akin? Baka naman po, matagal niyo na akong lihim na gusto. Ikaw ha? Inlababo pala kayo sa akin. Kinikilig pa niyang sabi. Ngunit nawala sa kanyang labi ang ngiti nang hindi man lang nagpakita ng reaksyon si Cadmus. Last week, you go to a bar just to hang out alone. When you get drunk, you go to a wrong room, and that room is mine. Nagalaw kita, that's why I'm here. So you have to be prepared for your wedding gown and such. I'll be back here 2 days, that's all. Mahabang paliwanag ni Cadmus na nagpadugo ata ng ilong niya. Napakahaba naman kasi ng sinabi nito't puro English pa. Hindi naman siya sanay sa English pero mukhang mapapasabak siya sa lalaking ito. Nang makaalis na si Cadmus, doon lamang pumasok sa isip ni Purple ang mga sinabi nito. Ibig sabihin na hindi siya pwedeng humindi sa sinabi nito. So wala siyang choice kundi pumayag sa kasal na yun. Hindi na masama dahil gwapo at macho ang magiging asawa niya. Hindi lang yun dahil bilyonaryo pa ito. Pero teka, paano naman ang puso niya? Magsasama sila ng walang pagmamahalan? Hindi ba't pangit iyong tignan? Pero siguro naman matututunan niyang mahalin si Cadmus. Mukha namang mabait si Cadmus kahit seryoso sa buhay. Hindi katulad ni Dom na babaero, cheater at manluloko. Pumait na naman tuloy ang panlasa niya dahil naalala niya ang ex niya at ang kanyang kaibigan. Mula nang malaman niya na nagtaksi lang mga ito sa kanya, hindi pa nagpakita sa kanya si Bea. Siguradong alam na rin ni Bea na alam niyang niloloko siya ng mga ito dahil kinumpronta niya si Dom at nakipaghiwalay kaagad kay Dom. Buti naman hindi sa kanya nagpapakita si Bea. Dahil ang kapal naman ng mukha niya kung magpapakita pa ito sa kanya pagkatapos ng lahat-lahat ng mga ginawa ng mga ito sa kanya. Hindi niya mapapatawad ang mga ito. Lumipas pa ang mga ilang araw at bumalik na naman si Cadmus sa kanya. Isinama siya nito sa isang restaurant na mukhang mamahalin. Dahil sa itsura pa lang nun sa labas ay talagang pangmayaman. Oot may kaya naman sa buhay si Purple. Pero nagugulat pa rin siya sa mga ganitong klaseng pamumuhay ng mga mayayaman. May business lang naman kasing karinderya ang mami niya. Tapos ang daddy naman niya, mayroong ipinapatayong 3 apartment na ang pinangpatayo noon galing sa pera ng lolo't lola niya na ipinamana sa daddy niya. Kaya hindi naman hirap na hirap sa buhay si Purple dahil maayos naman ang kanyang pamumuhay. 3 magkakapatid sina Purple. Bunso si Purple at ang kuya niya ay nakapagtapos ng IT na ngayon ay nagtatrabaho na sa Australia. Pagkatapos naman ay ang ate niya na ang nakapagtapos ng nursing. Ngunit mayroong asawa na ngayon at 2 anak. Maayos namang namumuhay ang ate niya na nasa London kasama ang asawa nitong foreigner. May dumi ka sa bibig. Lalaking-lalaki ang tono ni Cadmus na talaga namang nagpapakilig kay Purple. Bago pa niya mapunasan iyon, nauna na ang hinlalaki ni Cadmus sa kanyang balat. Dumampi ang hinlalaki ni Cadmus sa gilid ng kanyang labi at laking gulat niya
na isinubo nito mismo ang sariling daliri na galing pa sa kanyang labi. Napahawak siya sa bibig dahil napanganga siya sa ginawa nito. Magrereklamo pa sana siya, ngunit nakita niyang umiti ito ng nakakaloko. Nagkita sila para pag-usapan ng mga gagawin at paghahanda sa nalalapit nilang kasal. Nihanda na raw siya ni Cadmus dahil malalaki at bigati ng mga bisita nila. Hindi rin daw basta-basta ang kasal nila dahil bongga ito at buong mundo ang makakasaksi. Iahayag din daw kasi ni Cadmus sa buong mundo na siya ang magiging asawa nito. Bago iyon, ipakikilala muna daw siya nito sa mga magulang nito at kapamilya. Hindi niya nga maintindihan ng sarili kung bakit kinakabahan siya, gayong hindi naman planado ang mga iyon. Biglaan lang naman na nag-aya ito ng kasal sa kanya. Hindi naman kasi niya akalain na isang bilyonaryo pala ang papasukin niyang kwarto noon sa bar. Masyado na kasi siyang lasing at gusto na lamang niyang mahiga sa kamang nakita. Pagkakamali man ng lahat, pero ine-enjoy naman niya ngayon, kaya lulubos-lubosin na lamang niya. After nilang mag-usap, inihatid siya nito sa apartment na kanyang tinutuluyan. Sinabi pa nga nito na ihanda na nga niya ang mga gagamitin niya dahil ililipat na nito iyon sa mansyon. Nang sa gayon, magkasama na raw sila sa iisang bubong. Para habang hinihintay ang kanilang kasal, ay nakikita siya nito palagi. Ewan ba niya kay Cadmus, pero mula nang sabihin nitong ikakasal sila, masyado na siyang ina-under nito. Palagi nitong sinasabi na dapat ay ito lang ang lalaking lalapit sa kanya. Wag na daw siyang makipaglapit sa mga lalaki at wag na rin daw siyang magtrabaho dahil kaya naman daw siya nitong suportahan. At first, nainis siya dahil para bang iniinsulto siya nito. Pero ipinaliwanag naman ito kung bakit. Dahil daw makikilala na siya ng mga tao bilang asawa nito, kaya mag-iiba na ang mundong ginagalawan niya. Gusto niyang magreklamo at kausapin si Cadmus na kung pwede wag na lamang ihayag sa buong mundo na siya ang asawa nito dahil gusto niyang manatiling pribado ang kanyang buhay at gusto niyang simple lang ang magiging buhay niya kasama si Cadmus. Sa susunod na magkikita sila, sasabihin niya na wag nang ituloy ang kasal nilang Ingrande at gawin na lamang na pribado dahil gusto pa rin naman niyang magtrabaho. Dahil kung ikakasal sila ng Ingrande at magtatrabaho siya, ay siguradong magiging iba na ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Ngayon ay nakipagkita siya kay Lily, ang kanyang katrabaho. 2 araw na rin kasi siyang hindi pumapasok dahil pinagsabihan siya ni Cadmus na wag munang pumasok hanggat hindi pa sila na ikakasal. Ang lokong ayun, ibinigay nga kaagad sa kanya ang black card nito na hindi niya alam kung ilang milyon ang laman o baka nga bilyon pa. Natatakot naman siyang galawin yun kaya hindi niya ginagalaw at itinabi niya na lamang. So suportahan na lang daw siya nito kahit hindi na siya magtrabaho. Pero ayaw niya dahil hindi naman siya baldado para hindi magtrabaho. Kay Lily lang niya nararamdaman ang pagiging tunay na kaibigan. Mabait kasi si Lily at kalog. Hindi katulad ni Bea na mahinhin, ngunit mahindutin pala. Si Lily Dale kasi ay open sa kanya at palakwento ito ng mga nangyayari sa araw-araw nito. Kapag kasama din niya si Lily ay hindi siya naiilang dahil puro payo at pag-aalala ang ipinapakita nito sa kanya. Hindi katulad noon ni Bea na puro pansarili lamang na kalayaan at sariling mundo rin ang ginagalawan nito. Hindi man lang siya nito tinatanong kung ayos lang ba siya, kung may problema ba sa kanilang dalawa. Sa tuwing magkikita sila noon ni Bea, nagmamalaki ito ng mga bagay na meron ito. Hindi niya alam kung nagpapasikat lang ba o talagang ganun lang talaga siya makitungo. Sa bagay, dati pa naman ganoon na si Bea. Sadyang natagalan lamang niya dahil itinuring talaga niyang tunay na kaibigan si Bea. Pero hindi pala talaga ganoon ang nararamdaman ni Bea para sa kanya. Iniisip niya nga na baka kinaibigan lang siya nito dahil kay Dom. Masakit talaga sa part na ang mismong best friend niya at itinuring na kapatid at minahal, lolokohin siya. At hindi lang yun, dahil boyfriend pa niya ang kalaguyo nito. Parang binibiyak ang puso niya kapag naaalala niya ang mga ginawa ng mga ito sa kanya. Pinahid niya ang luha na umagos sa kanyang mga mata. Akala niya okay na siya dahil matagal na rin naman ang lumipas. Pero heto kapag naaalala niya, naluluha pa rin siya at hindi pa rin siya makaget over.
Sana si Cadmus na ang magbibigay sa kanya ng kasiyahan sa puso at si Cadmus na rin ang mahalin niya. Sana si Cadmus na rin ang magmamahal sa kanya ng totoo. Yung tipong hindi siya lolokohin at hindi gagamitin ng katawan. Kaya ngayon, napag-isip-isip niya na sana si Cadmus na ang piliin ng puso niya dahil nararamdaman niyang mahal siya ni Cadmus. Ang mga pag-aalaga nito sa kanya at pag-aasikaso, alam niyang sumisimbolo na mahalaga siya sa lalaki. Pinagbabawalan din kasi siya nito na magsuot ng mga maiksing damit na kitang-kita ang balat niya. Kaya alam niya na mahalaga siya kay Cadmus. Hindi siya nag-abala pang ipaliwanag sa parents niya ang nangyari sa kanila ni Dom. At si Dom pilit pa ring nagpapaliwanag sa kanya at tumatawag pero iniba na niya ang number niya dahil baka malaman pa iyon ni Cadmus. Sa Facebook naman, nakablock na si Dom dahil palagi itong tumatawag at nagchat-chat pa sa kanya. "Bakla, ang blooming mo ata." Puna ni Lily sa kanya habang pinapadaanan nito ng titig ang kabuuan niya. "Ha? Di naman ah. Akala mo lang yon, ano ka ba?" Natatawa niya lang na sagot. Tumawa rin ito at umiling-iling. "Hindi ako nagbibiro. Ang ganda-ganda mo ngayon, bakla." "Di ba hindi na kayo ni Dom? Baka may iba ka ng inspirasyon." Dagdag pa ni Lily. Oo nga pala, nakipagkita siya kay Lily para sabihin dito at ikwento ang mga nangyari sa kanyang buhay. Wala kasi siyang ibang kaibigan na mapagsasabihan ng mga nangyayari sa buhay niya, kaya kay Lily na lamang. Ito na lamang ang pagsasabihan niya dahil alam naman niyang hindi nito sasabihin sa iba at hindi siya nito tatraydorin katulad ng ginawa ni Bea sa kanya. Alam niyang magkaiba si Bea at Lily dahil noon pa niya nakakasama si Lily at never pa itong nagpakita sa kanya ng kasamaan. Mabait din itong makitungo at talaga namang masayang kasama dahil kalug talaga ito at palagi lang nakangiti. "Nga pala Lily, may sasabihin ako sa'yo pero huwag ka sanang mabibigla." Paunti-unti niyang sabi. Tumigil si Lily mula sa pagsipsip sa kanyang coffee tea. "Ano yan? Bakla ka, baka naman seryosohin mo yan ha." "Ikakasal na ako at ikaw ang gagawin kong bridesmaid." Gaya ng inaasahan niyang magiging reaksyon ni Lily, ay nagtatatalon nga ito at nagsisisigaw dahil hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Ngunit napahinto din agad dito sa reaksyon nito nang may maalala. "Teka babae, hindi ba wala na kayo ni Dom? Huwag mong sabihin na may bago ka na at pakakasalan mo pa." Nga ang bibig na sabi ni Lily at hindi makapaniwala. Tumatawa naman siya dahil sa reaksyon ni Lily at tumango. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari mula ng gabing maghiwalay sila ni Dom hanggang sa may nangyari sa kanila ni Cadmus. At ngayon ay ang pagpapakasal nilang dalawa. Hindi na yata niya mabilang kung ilang tulak at hampas ang natamo niya kay Lily dahil sa tuwa nito sa nangyari sa buhay niya. Kilala nga talaga sa mundo si Cadmus dahil maging si Lily ay kilala ang lalaki. "Gaga ka? Hindi mo ba alam na napakaswerte mo dahil sikat lang naman ang fiancé mo? Be, si Cadmus Lawrence Hamilton pa ang naging fiancé mo. Ang balita ko, 2 lang ang naging girlfriend ng bilyonaryong binata na yan. Ang isa ay artista at modelo at ang huli nitong girlfriend ay isang businesswoman. Kaya girl, pak na pak ang mga naging ex niya. Tapos ikaw nakilala ka lang sa bar? Grabe, ang swerte mong babae ka." Hindi na naman tumigil sa paghahampas at pagtulak sa kanya si Lily dahil kilig na kilig at tuwang-tuwa talaga ito. Masaya rin naman siya. Sino bang hindi? Napakagwapo, macho at bilyonaryo din ang magiging asawa niya. Kaya sino pa ba ang hihindi? Kinabukasan, binisita siya ni Cadmus at sinabing ilalabas siya nito. Pumayag naman siya dahil wala rin naman siyang pasok dahil hindi na siya nito pinagtatrabaho. Nagsuot na lamang siya ng simpleng damit na hanggang tuhod at flat sandals. Hindi na rin siya nag-abala pang mag-ayos. Simpleng make-up lang ang kanyang ginamit. Lip tint at foundation lang pwede na bago sila umalis na ni Cadmus. Mula nang masilayan siya ni Cadmus, hindi na nito nilubayan ng tingin ng dalaga. Hindi nga namalaya ni Purple na titig na naman sa kanya ang binata. Talagang nabighani na ang puso ni Cadmus para kay Purple. Hindi na niya maiwasan ang hindi mamisang dalaga. At kung minsan nga ay talagang tinitiis lang niya. Pero hindi talaga niya kayang hindi makita
Ang ganda ni Purple. Talagang tinamaan siya ng magaling kay Purple. Ewan ba niya dahil napakalakas ng karisma nito sa kanya. Kaya nga sinabihan niya ito na wag nang magtrabaho. At gusto niya na tumira na ito kasama siya. Dahil takot siya na baka maagaw pa ng ibang lalaki si Purple. Ayaw niyang mangyari yun kaya minamadali niya ang lahat, maging ang kasal nila. Samantala, gulat na binalingan ng tingin ni Purple si Cadmus na katabi niya. Nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng mall. Nagtataka niyang tinignan ng binata at nilingon naman siya nito. Anong ginagawa natin dito? Hindi ito sumagot at tinignan lang siya. Pagkatapos ay binalik nito ang tingin sa mga taong nasa paligid. Naguguluhan naman si Purple sa inaasa ng kanyang mapapangasawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang tumatakbo sa isip ng binata dahil madalas wala itong ekspresyon. Mahirap alamin at hulaan ang iniisip nito. Pinagbuksan siya nito ng pinto nang maiparada na ito ng maayos ang sasakyan. Lumabas naman siya at mahinang sinabi ang pasasalamat. Nagulat siya nang dumampi ang malaki nitong kamay sa kanyang bewang. Para tuloy siyang tuod na natigil sa paglalakad. Binalingan naman siya nito ng tingin at nagtatanong kung bakit siya tumigil. Wala naman. Nahihiya niyang sagot bago naglakad at sinabayan ito papasok sa mall. Base kasi sa ekspresyon ni Cadmus, parang wala lamang dito ang paghawak nito sa kanya. Minsan, nararamdaman niya pa nga na humihigpit ang hawak nito doon at tila nilalapit siya nito sa matigas nitong katawan. Hindi tuloy niya maiwasang mailang dahil sa ginagawa nito. Naririnig kaya nito ang malakas na tibok ng kanyang puso? Hindi niya maintindihan ng sarili kung tatawa ba siya o magagalit dahil dinala lang naman siya ni Cadmus sa isang playground sa loob mismo ng mall. Seryoso lang ang mukha ni Cadmus nang sila ay magkatinginan. Pigil ang kanyang tawa. Kahit naman sino'y matatawa dahil ang bilyonaryo, sikat, mayaman, gwapo at seryoso ay mag-aaya sa isang playground. Tumaas ang isang kilay ni Cadmus. Parang nahihiya na ito na hindi niya maintindihan. Ang hirap kasi talagang espelengin ng lalaking to. Seriously? Dito mo talaga ako dinala? Maglalaro ba tayo? Iyan ang mga salitang lumabas sa bibig ni Purple. Pagkatapos ay hindi niya na naiwasang humagalpak ng tawa. Habang tumatawa, naluluha pa siya dahil hindi talaga niya maintindihan. Parang natatawa siya sa reaksyon ng binata habang pumapasok sila sa loob at nagbabayad ng entrance. Don't laugh. Cause my friend told me na kapag gusto mong pasayahin ng mga babae, daanin mo sa mga ganito. Minsan, gusto ng mga babae para ding bata. Gustong i-enjoy ang buhay at balikan ng mga nakaraan nung sila mga bata pa. Kaya ito ang ginagawa ko ngayon. Naisip ko kasi na baka magsawa ka sa mga bulaklak na ibinibigay ko at sa mga regalo na pinapadala ko. Kaya umisip ako ng paraan na makakapagpasaya sa'yo. Mahabang paliwanag ni Cadmus na seryoso pa rin habang titig na titig sa mga mata niya. Napatigil naman si Purple mula sa pagtawa dahil sa mga sinabi ng binata. Seryoso silang nagtitigan ni Cadmus. Hindi niya alam na may ganito palang side ang binata. Yung tipong gagawin ng lahat, mapasaya lang ang babaeng gusto nito. Pero teka, gusto nga ba siya ni Cadmus? O napipilitan lamang siya dahil gusto nitong panindigan siya? Parang may kung anong bagay ang kumikiliti sa loob ng kanyang tiyan na mga sandaling yun habang magkatitigan sila ni Cadmus. Nakikita niya ang kislap sa mga mata nito at napatunayan niya na totoo ang mga sinasabi nito. Seryoso nga ito sa sinabi nitong pasasayahin siya. Hindi niya maintindihan ng sarili pero parang gusto niyang maiyak dahil kagagaling lang niya sa pagkasawi. Pagkatapos ngayon, pinupuna ni Cadmus ang mga pagkukulang ni Dom sa kanya. Nasa tamang tao na kaya siya? Sana nga si Cadmus na ang lalaking para sa kanya at nakatadhana na mamahalin niya at mamahalin din siya. Salamat kung ganun. Nahihiya niyang sambit. Hindi kumibo si Cadmus at kinuha lamang ang kamay niya tsaka siya inaya papasok sa loob. Hindi niya alam kung ilang minuto silang naglaro. Oo, tama kayo. Naglaro nga silang dalawa. Gaya ng mga bola na maliliit. Yung tipong lulubog ka dahil sa dami at maliliit na bolang nasa loob ng kahon.
Maliliit ito na iba't iba ang kulay. Lumubog siya doon at tinaguan niya si Cadmus. Natatawa nga siya sa reaksyon nito dahil akala nito na wala na siya. Ngunit bigla niya itong dinamba at sumakay sa likod nito nang hindi ito nakatingin. Kaya bumagsak silang dalawa sa loob ng kahon. Lumubog sila at halos hindi na makita ang sarili sa dami ng maliliit na bola. Masaya siya, ramdam niya yon habang kasama si Cadmus. Ganito pala yung pakiramdam ng kasama mo yung lalaking gustong ibigay sa'yo ang saya na hindi mo naramdaman noon. Habang abala si Cadmus sa pagtawa, ay naaantig ang puso ni Purple na nakatingin lang sa binata habang masayang lumulubog sa dami ng bolang nakapaligid dito. Matagal din silang naglibang sa loob ng mall. Pagkatapos nila sa palaruan, nagpunta naman sila sa isang butik para mamili ng mga damit niya. Ayaw pa sana niya ngunit pinilit siya ni Cadmus dahil gusto daw nito na mabilahan siya ng mga kakailanganin niya sa paglipat sa mansyon. Siyempre, wala na siyang nagawa kaya pumili na lamang siya ng pumili. Hindi naman siya maarte kaya kung ano lang ang sukat sa kanya ay kanyang kinuha. Napapapikit na lang siya dahil sa laki at taas ng presyo. Ngunit baliwala naman yun kay Cadmus kaya sige na lamang siya ng sige sa pagkuha. Pagkatapos noon, dumiretso sila sa isang restaurant at sabay na kumain ng dinner. Hindi nga niya namalayan na gabi na pala sila dahil sa tagal ng nilagi nila sa loob ng mall. Akalain mo, tumagal din sila ng 1 oras sa pamimili ng mga damit, sapatos, bags at kung ano-ano. Halos si Cadmus ang lahat ng pumili ng mga gamit para sa kanya. Napapapikit na lang siya dahil sa mga presyo. Nagumpisa na silang kumain. Si Cadmus na nga rin ang pumili ng pagkain dahil hindi naman siya maarte sa pagkain, lalo na't gustong gusto niya ang mga seafood at gulay. Bagay na ikinatuwa ni Cadmus dahil pareho pala sila ng mga hilig ng pagkain. Pareho tuloy silang nakangiti sa mga oras na yon dahil napansin nilang iisa ang kanilang gusto. Ganito ba ang meant to be? Lihim na napangiti si Purple dahil napakagwapo talaga ni Cadmus sa kanyang paningin. Habang tumatagal, lalo lang niyang nagugustuhan ang presensya ng binata. Alam din niyang unti-unti na rin siyang nafo-fall dito dahil sa tuwing malapit ito sa kanya, malakas ang tibok ng kanyang puso at kung minsan, hinahanap-hanap na rin niya ang presensya nito. Wala naman sigurong masama kung magustuhan niya ito dahil wala naman siyang boyfriend. Kaya walang dahilan para humindi. At gusto din naman niya na magustuhan na ito o tamang sabihin ay mahalin ito. Purple? Ikaw ba yan? Oh my God, ikaw nga! Ang matinis na boses na iyon ang nakapagpahinto kay Purple sa pagkain. Hindi niya na kailangan pang lingunin ang may-ari ng boses na iyon dahil kilalang kilala niya. Ang best friend niyang si Bea. Hindi niya ito binigyan ng pansin at muling kumain na parang walang narinig. Kahit ganun pa man ang nangyari, ay katakatakang hindi rin huminto sa pagkain si Cadmus. Bagkus, sinabayan pa siya at inabutan ng ulam na nasa mesa. Habang si Bea, napapahiya namang nakatayo lamang doon habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Purple dahil sa kanyang pagtawag. May kasama siyang 2 kaibigan na kasamahan din niya sa trabaho. Nakarating na ang balita kay Bea na naghiwalay na nga si Purple at si Dom. Alam din niya na nalaman na ni Purple na sila ni Dom ay may relasyon. Pero wala naman siyang pakailam kung malaman iyon ni Purple. Dahil sa umpisa pa lang naman talaga, siya na ang gusto ni Dom at hindi si Purple. Masyado kasing pakipot si Purple at hindi iyon ang gusto ni Dom. Ang gusto ni Dom ay yung mga babaeng masyadong sweet, clingy at attractive, lalo na sa kama. Kaya naman nagkasundo sila ni Dom. Gusto nga sana ni Bea na hiwalayan na ni Dom si Purple. Pero ayaw pa ni Dom dahil hindi daw nito gustong masaktan si Purple. Ngunit ngayon, sa kanya na talaga si Dom. Solong-solo niya na ito. Hindi naman talaga itinuring ni Bea na kaibigan si Purple. Dahil una pa lang, wala na talagang ka-taste-taste sa katawan si Purple. Hindi gaya niya na mahilig mag-bar, mag-hunting ng mga boys at mahilig gumimik. Marunong din siya sa mga fashion. Kaya naman iyon ang nagustuhan ni Dom sa kanya. Dahil pala ayos siya, hindi gaya ni Purple na losyang manamit at old-fashion. Hindi naman niya masisisi si Dom kung siya ang magustuhan. Wala naman kasing maganda kay Purple. Oh my God! Hindi mo na ako kilala ngayon, Purple? And who's this man na pinalit mo kay Dom?
Sambit ni Bea at nilingon pa si Cadmus. Hindi naman nagbigay ng atensyon si Cadmus kay Bea na abala sa pagkain at pag-aasikaso sa kanya. Pero nagulat siya nang tumayo si Cadmus at harapin si Bea na may seryosong muka. Seryoso ngunit nakakatakot ang aura. Maging ang titig nitong napakalalim na akala mo papatayin ka titig pa lang. Nanginig sa takot si Bea. Nakakatakot kasi ang titig ng lalaking kaharap niya ngayon na kasama ni Purple kumain sa mesa. Masyado kasing dominante ang lalaking kaharap niya at napakatangkad, napakagwapo din at makisig ang katawan. "One more insult on my wife. I will drag you out of this place, woman." Mariin, matatag at madilim ang pagkakasabi ni Cadmus na ikinaatras ni Bea. Walang nagawa si Bea at nagmamadaling umalis ng lugar. Namamangha naman si Purple dahil sa ginawang iyon ni Cadmus. Matulin na lumipas sa mga araw at sumapit ang araw ng kasal nila ni Cadmus. Gaya ng gusto niyang mangyari, pumayag nga si Cadmus na maging pribado nga ang kasal nila. Naroon lamang ang kaibigan niyang si Lily, mga magulang niya, kapatid at pamilya ni Cadmus. Nagulat ang pamilya ni Purple, ngunit pumayag din naman ang mga ito dahil kagustuhan naman niya ang maikasal kay Cadmus. Sinabi naman niyang matagal na silang wala ni Dom at si Cadmus na ang mahal niya. Noong una, hindi makapaniwala ang pamilya niya. Dahil sino ba naman ang maniniwala sa biglaang pagkawala ng relasyon nila ni Dom? Pero naniwala naman ang mga ito dahil dinala niya si Cadmus sa mismong bahay nila at ipinakilala sa mga magulang at kapatid niya. Gaya ng inaasahan, sweet pa rin naman sa kanya si Cadmus at alam ni Purple na hindi ito nagsisinungaling sa nararamdaman nito para sa kanya. Dahil palagi naman itong ginagawa ang mga paghahaplos sa kanyang katawan at pagiging sweet. Alam niyang minamatyagan ng pamilya niya ang bawat kilos nilang dalawa ni Cadmus, pero wala itong makikitang mali sa kanila dahil totoo ang pakikitungo nila sa isa't isa. Awkward man pero nasasanay na rin paunti-unti si Purple sa presensya ng binata. "Napakaganda naman ng sister ko." Masayang puri ng ate niya nang lumapit ito sa kanya para batiin siya dahil ganap na silang mag-asawa ni Cadmus. Napangiti siya at nahihiya ng bahagya. First time niya yun kaya hindi niya alam kung ano ang tamang reaksyon. Si Cadmus ay pumunta sandali sa kanyang kaibigan para kausapin at i-entertain. Habang ang family naman ni Purple, niyakap siya at binati. Masayang-masaya ang mga ito para sa kanya. Dahil hindi naman kasi peke ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Akalain mo yun? Noon ay umiiyak pa siya dahil sa sakit na nararamdaman niya noong mga panahong sinaktan siya ni Dom. Pero ngayon, may asawa na siya. Kasal na at napakaswerte pa niya sa asawa niya. "Bakla ka? Ang ganda-ganda mo ha? Sana all na lang, diba? Ninang ako sa magiging baby niyo ha?" Nakangiting nangaasar na sabi ni Lily. Nagtawanan silang lahat dahil sa sinabing iyon ni Lily. Hindi niya maiwasang pamulahan ng pisngi dahil sa iniisip niya. Isang buwan na rin pala ang nakalilipas mula noong may nangyari sa kanila ni Cadmus sa bar. Yun ang last na may nangyari sa kanila at hindi pa naman iyon nauulit. Sa isang hotel ginanap ang pagdadausan ng kanilang kasal. Imbitado lang ang kanilang mga pamilya at kaibigan, pati na rin ang malalapit sa kanila. Kaya naman talagang pribado ang naging kasal nila dahil iilan lamang ang nakakaalam. Panandalian siyang hinablot ni Cadmus sa biwang at pinaalam sa kanyang mga magulang para iharap sa pamilya ni Cadmus. Malayo pa lang ay tanaw na ni Purple ang napakagandang ina ng kanyang asawa. Hindi rin nakatakas sa kanyang paningin ang gwapo at dominanteng ama ni Cadmus. No wonder, may pinagmanahan naman pala ang asawa niya dahil kung ano ang ama niya, ganun na ganun din si Cadmus. Gaya ni Cadmus ay ganoon na ganun din ang galaw ng kanyang ama. Ang mga braso nito ay nakahilig sa bewang ng ina ni Cadmus na tila ba ayaw nitong mawala sa paningin nito ang asawa nitong napakaganda at eleganteng tingnan. Nakilala niya na ang mga ito, ngunit hindi sila nagkaroon ng mahabang oras para magkakwentuhan at kilalanin ang mga sarili. Nahihiya kasi siya sa presence ng ina ni Cadmus dahil masyado itong maganda at talaga namang sikat sa industriya. Kaya nahihiya siyang makipag-usap dito at makipagkilala. Sino ba naman ang hindi mai-starstruck sa ganda nito at presensya?
Oh son, there you are. Your wife is very pretty. I like her face card. What is your name again, iha? Puri ng ina ni Cadmus sa kanya. Nahihiya naman siyang lumapit dito at inilahad muli ang kamay. Purple Joy Acosta, ma'am. Pagpapakilala niyang muli dahil hindi sila nakapag-usap at nakapagpakilala ng maayos sa isa't isa noong una silang nagkita. Nakangiti ang ginang at mukha namang mabait kaya napanatag na ang kalooban ni Purple. Nag-handshake sila at nahawakan niya ang napakalambot na kamay nito na kahit may edad na, makinis pa rin at walang kaugat-ugat sa kamay. Pagkatapos ay nagmano siya dito at sa ama ni Cadmus na hindi kumibo. Pero nagulat siya at muntik pang mapatalon sa takot nang magsalita ito, ngunit maiksi lamang. You can call me Daddy Arthur or Dad. Malalim at nakakatakot ang boses ng ama ni Cadmus na para bang galing sa kailalim-ilaliman ng lupa. Dito nga talaga nagmana si Cadmus ng presensya. Kuhang-kuha talaga pati ang ekspresyon nito at lamig ng pakikitungo. Me too, iha. Call me mommy or mom, okay? But please, I have a favor. Lumambot ang ekspresyon ng mukha ng biyanan niya. Ano po iyon, ma'am? Nahihiya pa niyang tawagin itong ma'am. Give me a grandchild as soon as possible, iha. Gusto ko nang makita ang mga apo ko kay Cadmus. Akala ko kasi wala na itong balak mag-asawa dahil ilang taon nang bakante ang puso niya at wala nang babae pang naging nobya niya. Hindi ko alam kung pihikan ba itong anak ko o takot na ulit sumugal. Pero isang araw, masaya niya akong kinausap at may sinabing isang babae siyang nagugustuhan. Nakilala niya ito sa bar, lasing at sawi sa pag-ibig. Yun ang babaeng minahal at nagpatibok muli ng kanyang puso. I assumed na ikaw yon, iha. Tama ba ako? Nakangiti ng bukal sa kalooban ang ina ni Cadmus. Ngayon ay solo na silang nag-uusap sa table. Umalis sandali ang ama ni Cadmus at ang asawa naman niya pumunta sa kanyang pamilya para kausapin ang mga biyanan at bayaw. Napangiti si Purple sa sinabing iyon ng mother-in-law niya. Kung ganun ay mahal nga talaga siya ni Cadmus. Pero ayaw niyang mag-assume dahil baka mamaya hindi pala talaga siya nito mahal. Gusto niyang maramdaman iyon kapag nagsama na sila ni Cadmus. Ang masasabi ko lang po sa inyo, aalagaan ko po ang anak ninyo at bibigyan ng pamilyang masaya at buo. Nakangiti niyang sagot dito. Niyakap siya nito ng mariin at hinagkan sa ulo. Bumulong pa ito sa kanya. Aasahan ko yan, iha. Bulong nito sa kanya bago sila naglayo sa isa't isa na may ngiti sa labi. It's been a month mula nang maikasal silang dalawa ni Cadmus. Masaya naman silang nagsasama. Palagi nga siya nitong dinadala sa mga lugar na hindi pa niya napuntahan. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang mga lugar na iyon. Ngunit natutuwa siya dahil napaka-effort talaga ng kanyang asawa. Palagi silang may baon ng ngiti sa mga labi at talaga namang nahuhulog na talaga siya sa kanyang asawa. Sino ba namang hindi? Napakabuti nito at maalaga. Palagi rin itong nagbabawal sa kanya na akala mo ay isang paslit. Ngunit ine-enjoy naman niya dahil nakakatuwa itong tignan habang napipikon. Kinapipikon kasi nito ang mga ginagawa niya. Tulad na lang pag nagsusuot siya ng maiksing damit nakita ang pusod. At minsan, nagsasando siya na lumalabas ang cleavage. Minsan naman ay pag nagsusuot siya ng cycling. Komportable na kasi siya sa asawa niya. Kaya hindi na siya nahihiya kahit nakasuot siya ng ganoong kaiksing short sa harap nito. Isa pa, wala naman silang kasama sa kwarto. At kung lalabas naman siya, nakamahaba siyang short o di kaya ay pants. Ngunit ngayon, wala ang asawa niya. Maaga itong pumasok, kung kaya't paggising niya, hindi niya ito nadatnan. Ang sabi ng katulong nilang si Myrna, maaga daw umalis ang asawa at nag-iwan na lang ng pagkain sa hapag na dapat ay ubusin at kainin. Napangiti na lamang siya habang tinitignan ng laman ng mesa na niluto mismo ng kanyang asawa. Kahit kailan talaga, hindi siya nalimutan itong ipagluto. Ngunit bumabawi naman siya kapag siya ang maagang nagising. Sa ngayon, hindi pa nila nagagawa ang mga ginagawa ng mag-asawa, gaya ng pagtatalik. Oo, nagtatabi sila sa kama, pero hindi pa nila nagagawa ang bagay na iyon. Ginagalang daw kasi siya ni Cadmus, kaya hinihintay nito kung kailan siya handa. Maya-maya habang kumakain, tumunog ang kanyang cellphone
na nasa ibabaw ng mesa. Agad niya iyong dinampot bago binitawan ng hawak na kutsara. Tumatawag ang asawa niya kaya agad niya iyong sinagot. "Did you take your breakfast, honey?" Bumungad sa kanya ang baritonong boses na iyon ni Cadmus. Napangiti siya. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Cadmus, kinikilig agad siya. At kung minsan ay parang may lumulutang na mga paru-paro sa ibabaw ng kanyang tiyan na parang tuwang-tuwa siya. Basta hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya sa tuwing malapit ito o narinig man lang niya ang boses nito. "Yeah, the thing is, kumakain ako ngayon nang tumawag ka." Sagot naman niya dito. "I have a dinner with my clients and investors. Baka malate ako ng uwi. Huwag mo na akong hintayin. Just sleep and rest. Huwag ka na magpuyat at huwag ka ring maghintay pa sa pag-uwi ko. Just eat your dinner." Sambit ni Cadmus na nagpapawi ng ngiti sa mga labi ni Purple. Iniisip niya palang na hindi niya ito makikita mamayang gabi. Nalulungkot na siya. Masyado na ba siyang nahuhulog kay Cadmus? "Ganun ba? Sige, umuwi ka na din kagad at mag-iingat ka sa pagmamaneho pa uwi." Ngunit sa loob-loob niya, malungkot siya at parang pinipiga ang kanyang dibdib dahil sa isiping hindi ito makakauwi ng maaga at hindi niya ito makikita. "Honey, don't be mad, okay? Babawi ako sa iyo, promise. I love you." Natigagal si Purple sa mga iniisip niya dahil sa narinig niya mula kay Cadmus. Tama ba ang rinig niya? Sinabihan siya nitong I love you? Mahal talaga siya nito? Parang may bumara sa lalamunan niya at hindi agad siya nakapagsalita sa sinabing iyon ni Cadmus. Namula ang pisngi niya at parang nagiinit ang katawan niya. Ngayon lang kasi hayagan na sinabi ni Cadmus ang mga salitang iyon mula nang maikasal sila, kaya talagang siya'y naninibago. Napangiti siya pero ewan niya parang hindi nga ngiti ang ginawa niya. Tinakpan niya ang bibig dahil gusto niyang magtatatalon sa tuwa. Ngunit pinigilan na lamang niya ang sarili. "Sige, ayos lang." Nahihiya naman niyang sagot. Rinig niyang natawa si Cadmus sa kabilang linya, dahilan para mas lalong lumubog sa kahihiyan si Purple. Bakit ba siya pang nahihiya imbis na si Cadmus? At saka ano bang dapat niyang ikahiya? Mag-asawa naman sila. Inayos niya ang sarili bago nagsalitang muli. "I love you too." Tanging naisagot niya dahil hindi pa siya sanay sa ganoong pag-uusap nila ni Cadmus. Rinig niya ang mahinang tawa nito sa kabilang linya kaya napatawa din siya. Ano ba yan? Para silang mga bata na nag-aaminan sa isa't isa. Nang matapos na ang tawag ay hindi pa rin makamove on si Purple. Namumula pa rin ang pisngi niya at hanggang ngayon sumasagi pa rin sa isip niya ang boses na iyon ni Cadmus. "I love you." Yan ang paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Napahawak na lamang siya sa dibdib niya nang maramdaman ng napakalakas na kabugnon. Habang sa kabilang dako naman, hindi mapakali si Cadmus. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Purple, bigla na lang nagiinit ang ulo niya. Paano ba naman? Dumating ang kanyang ex-girlfriend. Kinukulit siya nito at nagpapapansin na naman sa kanya. Noon pa man, nagpaparamdam na itong muli. Ngunit ayaw na talaga niya dito dahil hindi na niya maramdaman ang dating pagmamahal na nararamdaman niya dito. At isa pa, iba talaga ang impact ng puso niya kay Purple. Sa katunayan, gusto na nga niyang may mangyari sa kanila. Ngunit pinipigil niya lamang ang sarili dahil ayaw niyang bastusin ang asawa. Gusto niyang gawin na nila iyon kapag handa na ito. Kaya ngayon, iginagalang niya ang desisyon ni Purple. At ayos lang naman yun sa kanya dahil hindi rin naman siya nagmamadali. Pero gusto niyang mabuntis niya na ito dahil ayaw niyang mapunta pa sa iba ang asawa niyang ubod ng ganda. Malakas nga talaga ang tama niya kay Purple. Lalo na sa araw-araw, namimiss na kaagad niya ito. Ayaw nga sana niyang maliit ngayon ngunit hindi pwede dahil importante ang meeting nila mamaya. Pagkatapos ay sumabay pa ang ex niya. Nilayuan niya na nga ito ngunit makulit talaga at pilit na lumalapit sa kanya. Pasado 9:00 na ng gabi pero hindi pa rin makatulog si Purple. Pinilit niyang makatulog pero hindi talaga siya makapikit ng maayos. Ewan ba niya? Parang balisa siya ngayon. Gusto man niyang tawagan si Cadmus ngunit hindi pwede dahil alam niyang busy ito sa mga investors at mga clients. Kaya naman tumayo na siya at lumabas ng silid. Tinungo niya ang kusina
para magtimpla ng gatas dahil baka sakaling makatulog siya pag nakainom siya ng isang baso. Nang matimpla niya ang gatas, naupo siya sa malawak na sala sa mansyon. Binuksan niya ang TV para magpalipas ng oras dahil hindi talaga siya makatulog. Kaya habang umiinom ng gatas, nalilibang din siya kahit papaano dahil sa panonood sa Netflix. Pero lumipas na ang kalahating oras, hindi pa rin dumarating si Cadmus. Kaya naman pinatay niya na ang TV na mayari ang pinapanood niya. Nagmuni-muni na lamang siya at pinatay ang ilaw sa buong sala. Baka sakali kasi siya ay makatulog. Ngunit hindi na talaga niya namalayan na nakatulog na siya dahil nagising na lamang siya 4:00 ng madaling araw. Napabalik pa siya ng bangon nang marinig niya ang ugong ng sasakyan. Nagtago siya at pinagmasdan si Cadmus mula sa labas na lumabas ng sasakyan. Tumambol ang dibdib niya nang makitang pagewang-gewang si Cadmus papasok sa entrada ng mansyon. Nag-aalalang sinalubong niya ito at pinagbuksan ng pinto. "Honey, gising ka pa?" Bungad na sabi nito sa kanya. Hindi siya kumibo, bagkus ay niyakap niya ang baywang nito upang alalayan. Halos matumba na rin kasi ito dahil tila lasing na lasing. Nang yakapin niya ang katawan nito, naamoy niya ang matapang na amoy ng alak. Hindi lang iyon dahil may kakaiba din siyang naamoy sa katawan nito nang madikit ang ilong niya sa bandang leeg ni Cadmus. Ngunit pinagsawalang bahala na lamang niya iyon at tinulungan si Cadmus na maipasok sa silid nila sa second floor. Inihiga niya si Cadmus sa kama at pinalitan ng malinis na damit. Pikit mata niyang tinanggal ang pants nito at tanging boxer short lamang ang kanyang itinira. Maging ang sapatos at medyas nito, tinanggal niya ng walang arte. Hindi naman mabaho kaya ayos lang. Natawa na lamang siya sa mga iniisip. Naisip niya kasing paano kung mabaho ang paa nito, hindi ba't parang nakakailang yun? Kibit-balikat niyang nilinis si Cadmus upang makapagpahinga ito ng maayos. Ngunit nabigla siya nang hawakan nito ang braso niya at hilahin siya palapit sa katawan nito. Kaya naman ang ending ay nakadagan siya sa ibabaw nito. Malakas ang kabog ng puso niya. Hindi niya mawari kung anong nararamdaman niya, lalo't magkalapit ang kanilang muka at katawan. Unti-unti, nagmulat ng mga mata si Cadmus na akala niya'y kanina'y tulog na. Napalunok na lamang siya habang magkahinang ang kanilang mga mata. "Napakaganda talaga ng asawa ko." Malambing na sambit ni Cadmus. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa kalasingan nito kaya sinabi nito ang bagay na yun o dahil totoo ang nararamdaman nito. "Cadmus, gabi na, lasing ka pa. Magpahinga ka na. Bukas na lang tayo mag-usap kapag maayos ka na." Sagot niya tsaka lumayo ng bahagya dito. Ngunit maagap ang mga braso ni Cadmus na agad na pumalibot sa bewang niya upang hindi siya makaalis sa ibabaw. Muli tuloy siyang napabalik sa pagkakalapit kay Cadmus. Napapalunok siya habang iniiwas ang kanyang mga mata. Malakas din ang kalabog ng kanyang puso. Nanlalambot din ang katawan niya na para bang hindi maintindihan ng sarili. "Cadmus, please, lasing ka na, matulog ka na." Pakiusap niya ngunit hindi nakinig si Cadmus. Bagkus sa hinawakan nito ang batok niya at siniil siya ng isang malalim na halik. Nabigla siya at hindi agad nakapag-react, kaya naman para siyang tuod doon sa ibabaw nito. Ngunit habang tumatagal, ay nagsasabay ang kiliting iyon at ang malakas na tibok ng kanyang puso, habang ang mga kamay ni Cadmus hinahaplos ang iba't ibang parte ng katawan niya. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga nangyari noon sa kanila. Ang mga dampi nito, haplos, yakap at amoy nitong lalaking-lalaki. Hindi niya na napigilan ang sarili at agad na bumigay sa bisig ng kanyang asawa. Kinaumagahan ay nagising na lamang siya na wala sa tabi niya si Cadmus. Agad siyang pumasok ng banyo upang maglinis ng katawan. Nang makita niya ang sarili, ay kitang-kita niya ang namumulang katawan niya. Nilagyan pala siya nito ng hiki sa bawat balat niya. Namumula siya sa hiya dahil hindi niya lubos maisip na magagawa yun ni Cadmus, gayong lasing na lasing ito. Grabe ang asawa niya sa kama. Malakas pa ito at talaga namang may ibubuga. Hindi nito binigo ang gusto niya. Talaga namang in-enjoy niya ang nangyari sa kanila kagabi. Wala sa sariling napapangiti na lang siya habang bumababa ng hagdan at tinutungo ang kusina. Ngunit bago pa siya makapasok ay amoy na niya ang mabangong aroma na iyon. Mukhang masarap ang niluluto ng kasambahay nila.
Dali-dali siyang pumasok, ngunit nagulat siya nang malaking bulto ng lalaki ang nakatalikod sa kanya. Nakahubad baro ito at tanging short lamang ang suot habang nagluluto sa kusina. Wala sa sariling napangiti siya at humalukip-kip sa bungad ng pinto. "Good morning, honey." Bati niya na ikinalingon ni Cadmus. Ngumiti ito't binitiwan ng hawak na sandok bago lumapit sa kanya ng marahan at hinagkan siya sa labi. Nagulat siya ngunit unti-unti nasasanay na siya sa mga haplos at lambing nito. Lalong-lalo na ang malambot nitong labi ay kanyang hinahanap-hanap. Hindi naman siya ganito noon kay Dom, ngunit iba na ngayon dahil alam niya sa sarili niya na mahal niya na si Cadmus. "Gising na pala ang reyna ko. Maupo ka na muna dyan at malapit na itong maluto. Sabay na tayong kumain." Malambing nitong sabi sa kanya at ipinaghila siya ng upuan. Kung ganito ba naman ang araw-araw niyang dadatnan, talaga namang ang sayang mabuhay kasama ito. Ngunit nagulat sila nang tumunog ang cellphone ni Cadmus na nasa ibabaw ng mesa. Agad yung dinampot ni Cadmus at nagpaalam na sasagutin ito. Kaya naman siya na ang tumingin sa niluluto nito. Mula nang mangyari ang namagitan sa kanila ni Cadmus, naulit pa iyon ng naulit. Hindi lamang iyon dahil naging extra sweet sa kanya ang asawa. Palagi na nga silang lumalabas na magkasama at napakalambing nito talaga sa kanya. Bagay na mas ikinatuwa ni Purple dahil lalo na napapalapit sila sa isa't isa ng kanyang asawa. Ngunit biglang isang gabi, hindi umuwi ang kanyang asawa. Alalang-alala siya at hindi mapakali. Tinawagan na rin niya mga kasamahan nito sa opisina, ngunit wala talaga. Ang sabi ng mga ito, pagkatapos daw ng office meeting, nagmamadali na daw na umalis ang asawa niya ayon sa kanyang sekretarya. Pero wala pa rin talaga si Cadmus ng gabing yun, kaya naman nag-aalala na siya. Tinawagan na rin niya mga pwedeng tawagan pero wala talaga ang asawa niya. Hanggang sa inabot na siya ng madaling araw sa paghihintay kay Cadmus. Ngunit nag-umaga na rin, wala pa rin talaga ito, kaya naman labis-labis ang sakit na idinulot nito sa kanya. Paano nagagawa ni Cadmus na pag-alalahanin siya ng ganito? Hindi ba nito naiintindihan na may asawa itong naghihintay sa kanyang pag-uwi? Hindi ba nito alam ang nararamdaman niya na nalulungkot siya at hinihintay ito ng matagal? Gusto niyang maiyak, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Nang tanungin siya ng kasambahay nila, sinabi niyang sabihan agad siya nito kapag dumating ang amo. Maghapon siyang nagkulong sa kwarto dahil hindi dumating si Cadmus at wala ring paramdam. Na hindi nga niya matawagan sa cellphone at sabihin dito kung nasaan. Hindi rin niya magawang kumain dahil iniisip pa rin niya si Cadmus. Hapon ay dumating din si Cadmus. Gulo-gulo ang buhok nito at maging ang damit ay tila marumi. Lukot-lukot na akala mo'y kagagaling lang sa pagtulog. Laking gulat niya nang lagpasan siya nito dahil sinalubong niya ito sa entrada ng pinto. Unti-unting pumatak ang luha sa kanyang mga mata nang hindi siya nito lingunin. Ni hindi rin siya kausapin at sabihin kung nasaan ito ng mga oras na hinanap niya ito. Hindi ba ito magpapaliwanag sa kanya kung bakit ito nawala ng magdamag at maghapon? Wala lang ba siya? Invisible ba siya sa paningin nito? Mabigat ang dibdib na tinungo niya ang kabilang kwarto ng silid ni Cadmus at doon siya nagkulong. Umiyak siya ng umiyak at dinamdam ang lahat. Akala niya mahal siya nito. Pero bakit ganito ang ginagawa nito sa kanya? Akala lang ba niya yun? Pero bakit pinakasalan pa siya nito kung hindi naman pala siya mahalaga dito? Pinahid niya ang luhang lumaglag sa kanyang pisngi. Hindi siya nakatiis at tumayo siya at tinungo ang silid ni Cadmus. Binuksan niya ang pinto at pumasok doon. Nakita niyang naroon ang pinaghubaran ni Cadmus sa sahig, ngunit wala doon ang kanyang asawa. Hinintay niya na lumabas ito ng banyo. Kahit pa napakatagal, hinintay talaga niya. Gusto niyang makausap ito ng maayos at gusto niyang magpaliwanag ito sa kanya. "San ka nagpunta magdamag? Bakit hindi ka umuwi? Hindi ka man lang tumawag sa akin at sinabi kong nasaan ka." "Pinag-alala mo ko. Hindi mo ba alam yon? Bakit maghapong hindi ka rin umuwi? Ano bang nangyari sa'yo? Sumagot ka!" Ngunit parang tulala lamang si Cadmus na nakatingin sa sahig habang nagbabagsakan ng mga tubig mula sa buhok nito. "Ano? Hindi ka ba sasagot? Sagutin mo ang tanong ko." Frustrated at parang pagod. Oo, pagod na siya sa kakahintay magdamag at maghapon sa asawa niyang hindi man lang nagparamdam sa kanya.
I'm sorry, honey. Nagulat si Purple sa sinabing iyon ni Cadmus. Parang normal lang naman ang paghingi nito ng tawad sa kanya. Pero iba ang pakiramdam niya sa sinabing iyon ni Cadmus. Para bang may problema ito na iniinda at tinatago sa kanya. Agad nakaramdam ng takot sa dibdib si Purple. Tahimik pa rin si Cadmus pagkatapos humingi ng tawad sa kanya. Bakit humihingi ka ng tawad? Linawin mo kung para saan yan. Sigaw niya muli rito. Nagwawala na siya't sumisigaw at nagagalit. Ngunit kalmado lang si Cadmus sa kinatatayuan nito. I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit na sambit nito na ipinagtaka niya. Bakit ito hihingi ng tawad sa kanya? Gayong hindi lang naman ito umuwi ng magdamag at maghapon. Takot ang lumukob kay Purple at kinakabahan na siya sa maaaring patunguhan ng pag-uusap nilang yon. Lumapit siya rito at hinampas ito sa balikat, dibdib at pati na rin sa muka. Galit na galit siya. Gusto niyang magwala dahil gusto niyang malaman kung bakit nagkakaganoon ng asawa. Kung hindi ka magsasalita, mabuti pang maghiwalay na tayo sa ngayon. Akala mo ba, ikaw ang nagigipit sa nangyayari sa atin? Mas nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Hindi ka nagparamdam ng magdamag at maghapon pagkatapos uuwi ka para lang mag-sorry na parang walang nangyari. Doon ay nagtaas ng tingin si Cadmus sa kanya. Han, may kasalanan ako sa'yo. Patawarin mo ko. Ano? Sabihin mo dahil hindi kita maintindihan. After ng meeting namin, nagyaya ang mga kaibigan ko sa bar para uminom at mag-celebrate. Dahil malapit nang ikasal ang isa sa mga ito. Naparami ang inom ko at hindi ko na alam ang nangyari. Basta ang alam ko lang, nakita kita sa kama. Magkatabi tayo at sabay na natulog. Pagkatapos nun, hindi ko na alam ang nangyari. Nagising na lang ako ng hapon. Nanaaalimpungatan ako at nagising na wala ka na naman sa tabi ko. Pag-uwi ko, kitang-kita na nandito at naghihintay ka sa akin. Gulong-gulo ang isip ko. Kaya hindi kita pinansin at nagdiretso sa kwarto. Han, hindi ko alam ang nangyari. Patawarin mo ko. Hindi ko alam kung sino ang babaeng yun na nakatabi ko ng gabing yun. Wala akong alam sa nangyari. Hindi ko yun ginusto. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Ikaw lang ang babaeng gusto ko makasama habang buhay. Ikaw lang, Purple, ikaw lang. Mahabang paliwanag ni Cadmus na ikinadurog ng kanyang puso. Kung ganun ay may nangyari na hindi pala maganda. Kaya pala hindi nakauwi ang asawa niya. Dahil naglasing ito't may babaeng kasamang natulog ng magdamag. Napaluha siya at humanap ng makakapitan sa pader upang hindi tuluyang bumagsak dahil nandalambot ang kanyang mga tuhod. At anytime ay babagsak na siya dahil sa panghihina mula sa mga narinig niya kay Cadmus. Pinalipas nila ang araw na iyon. Ayaw din naman niya na magkaroon sila ng malaking problema kaya iniwasan niya rin talaga si Cadmus. Ganoon din ang ginawa ni Cadmus. Ngunit nararamdaman niya na hindi ito makatiis dahil palagi itong nag-aalala, tumitingin at nagmamatsyag sa kanya. Sa ngayon ay gusto muna niyang mag-isip-isip. Kaya naman umalis muna siya panandalian at nagpunta sa mall upang mag-shopping at libangin ang kanyang sarili. Baka sakali maintindihan niya na ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Alam naman niya na hindi ginusto ni Cadmus ang nangyari dahil nararamdaman niyang mahal talaga siya nito at totoo ang ipinapakita nito sa kanya. Ngunit lumipas pa ang isang buwan, may babaeng kumatok sa kanilang pintuan. Sinasabi nito na buntis ito at dinadala nito ang anak nila ni Cadmus. Galit agad ang naramdaman niya. Ipinagtabuyan niya ang babae at sinabing idedemanda ito kapag bumalik pa muli sa kanilang bahay. Hindi siya tanga para magtiis sa nangyayari. Maaaring ginagamit lamang ng babaeng iyon ng sarili para sa pera. Maaaring perahan ito si Cadmus. At hindi siya papayag na sirain ng babaeng iyon ang pagsasama nila ni Cadmus. Hindi niya sinabi kay Cadmus na may dumating na babae at sinasabi na buntis ito. Ayaw niyang guluhin pa ito dahil hindi na nga maayos ang pagsasama nila pagkatapos daragdag pa ang babaeng iyon. So anong balak mo? Tanong ni Lily sa kanya. Nasa isang coffee shop sila ni Lily. Nagkita sila doon para makapaglibang naman siya at may masabihan ng nararamdaman niya. Sobrang sama kasi ng loob niya dahil sa mga nangyayari sa kanila ng asawa niya nitong mga nakalipas na araw. Mula kasi nang nangyari ang gabing yun na hindi na umuwi ang asawa niya, hindi na sila nagkaroon ng time sa isa't isa. Nawala na rin ang lambing nito dahil pinilit niyang magpakalayo muna kay Cadmus.
Hindi ko na nga alam kung anong dapat gawin, Lily. Paano kung buntis nga talaga ang babaeng yun kay Cadmus? Mababaliw na ako. Si Lily naman, naaawa siyang tiningnan. You need to do something. Imbestigahan mo ang nangyari noong gabing yun. Unahin mo ang babaeng nagpakilala sa iyo nung araw na yon at pagkatapos, alamin mo kung totoo ba na may nakasiping ang asawa mo. Binigyan siya ni Lily ng ideya, kaya naman ginawa niya. Pinaimbestigahan niya ang babaeng nagpunta dito sa mansyon na nagsasabing anak nito at ni Cadmus ang dinadala nito. Pagkatapos ay binigay din niya ang exact date sa may-ari ng bar upang ipakita nito ang CCTV video sa nasabing lugar. Nang mapagtagpi-tagpi niya ang pangyayari, kinausap din niya ang mga kaibigan ni Cadmus at nalaman niya na mayroong tao sa likod ng pangyayaring iyon. Dinrags ang asawa niya at sinet up upang palabasin na mayroon itong nakasiping ng gabing yun. Ngunit hindi pa matukoy kung sino ang taong iyon na gumawa ng kalokohan sa kanyang asawa. At kapag nalaman niya yun, talaga namang hindi niya patatawarin ng taong yun. Ngayon na nalaman niyang hindi totoo na may nakasamang babae ang asawa niya sa iisang silid, ay labis ang galit niya. Inalam niya ang bahay ng babaeng nagpakilalang Jenny sa kanya noon at nagsabing buntis ito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at dali-daling hinanap ang bahay ng babae. Nilapitan niya ang babaeng nasa tabi ng kalsada. Nasa labas ito ng bakuran, malapit sa puno ng mangga. Nakatambay ito doon at may dalawa pang babaeng kasama na tila masayang nagkukwentuhan. Ang aga-aga, tsismis ang inaasikaso ng mga ito. Napatingin ang mga ito sa kanya nang mula sa sasakyan ay lumabas siya. Ang laki ng mata ng babae na nagpakilalang Jenny nang makita siya nito. Tinanggal niya ang sunglasses niya upang mas makita nito nang malinaw ang mukha niya. Ikaw si Jenny? Pwede ba tayong mag-usap? Wika niya pagkalapit dito ng ilang metro. Panandali ang natulala ang babae sa pagdating niya. Hindi siguro nito inaasahan na darating siya at kikitain ito. Ngunit nang lumapit ito sa kanya, bigla na lang nagbago ang aura nito na akala mo ay galit. Ang lakas ng loob nito na magpanggap sa harap niya. Pagbibigyan muna niya ito. Totally wala naman itong ibabatbat sa kanya. Pinasakay niya ito sa kotse niya katabi ng driver habang siya'y nasa likod at nagmamasid sa bawat kilos ng babae. Nang nasa restaurant na sila, umorder muna sila ng pagkain. Alam naman niyang hindi pa nag-aalmusal ang babae dahil chismis kaagad ang inumagahan. Kitang-kita niya ang pagkislap sa mata nito nang dumating na ang order nilang pagkain. Ang dami naman po nito, ma'am. Salamat po sa imbitasyon niyo. Jack na magugustuhan ito ni baby. Sabi nito at hinimas pa ang tiyan na akala mo naman talaga ay tunay na buntis. Hindi niya mapigilan ng matawa kaya napatingin si Jenny sa kanya ng may pagtataka. Nagagawa mo pa rin palang magsinungaling sa harap ko? Hindi ba't pinagsabihan na kita noon na hindi ako naniniwala sa'yo at pakana mo lang ang pagbubuntis mo? Mariin niyang sambit na ikinatigil ng babae mula sa pagkain. Ma'am, nagsasabi ako ng totoo. Maniwala po kayo sa akin. Buntis ako at si Sir Cadmus ang... Pinigil niya si Jenny sa pagsasalita dahil naririndi siya sa kasinungalingan nito. Huwag mo kong gawing tanga. Alam kong hindi totoo ang pagbubuntis mo. May nagbayad lang sa'yo para magpanggap na may nangyari sa inyo ng asawa ko. Ngayon sabihin mo sa akin, sino ang taong nag-utos sa'yo na sirain ang pagsasama namin? Hindi mapigilan ni Purple na pagtaasan ng boses ang kaharap. Wala siyang pakailam kahit pa napapatingin ng mga tao sa loob ng restaurant. Nanginginig sa takot si Jenny. Hindi ito makakibo at naluluha dahil sa nerbiyos. Nabuko na siya kaya wala na siyang dahilan pa para pagtakpan ng lahat. Humihingi po ako ng tawad sa inyo, ma'am. Kabadong sambit ni Jenny. Sabihin mo, sino? Mariin ngunit puno ng emosyon na ulit niya. Si Miss Bea Asuncion po, ma'am. Gusto daw po niyang gumanti sa'yo dahil nawalan siya ng anak dahil sa'yo. Nakunan po siya noong mga panahon na iniwan siya ng boyfriend niya. Kwento ni Jenny. Nabigla naman si Purple sa sinambit ni Jenny. Kung ganoon ay buntis ito. At sino ang ama? Si Dom ba? Ito ang tanong ni Purple sa magulo niyang isipan. Naghiwalay daw po sila ng boyfriend niya dahil sa'yo. Hindi daw po kasi malimutan ng boyfriend niyang nakaraan niyo. Kaya hiniwalayan nito si Miss Bea na kasalukuyang buntis pala.
Dahil sa stress at sakit na dulot ng paghihiwalay nila, nakunan siya at isinisisi niya ang nangyaring iyon sa inyo, Ma'am Purple. Pasensya na po sa ginawa ko, ma'am. Hindi ko naman po gusto yun, pero nasilaw po ko sa perang ibinigay niya. Malaki din po yun at magagamit ko panimula sa buhay ko kasama ang asawa ko. Sorry po talaga, ma'am. Magpapakalayo na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Hindi na po ako manggugulo. Mahabang sambit ni Jenny. Pagkatapos ng nangyaring yun, umuwi na tulala si Purple. Iniisip pa rin kasi niya kung anong nangyari matapos nilang maghiwalay ni Dom. Akala kasi niya okay lang ang relasyon ni Dom at Bea. Hindi niya akalain na naghiwalay pala ang mga ito dahil sa mahal pa rin siya ni Dom. Kawawang Bea, nawalan siya ng anak. Pero kasalanan din naman niya yun. Kung hindi ito nakailam sa relasyon nila ni Dom, hindi sana siya mawawalan ng anak at hindi sana isisisi sa kanya ang lahat ng pagkawala ng anak nito. Kinabukasan, nag-ayos siya para makipagkita kay Bea. Gusto niyang linawin ang lahat ng mga nangyari. Gusto niyang sabihin dito na hindi niya kasalanan ang mga nangyari sa kanila ni Dom at ipamukha dito na ito ang may kasalanan at nanira sa kanila ni Dom. Pagkaalis ni Cadmus ay doon siya gumayak para puntahan si Bea sa mismong bahay nito. Nakailang katok din siya sa pinto ng apartment ni Bea bago bumukas iyon at iniluwa si Bea na parang walang buhay. Malungkot ang mga mata nito at malalim ang eyebags. Naaawa siya rito. Ngunit mas umiral ng bahagya ang galit niya dahil ito ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Dom. Pero wala na yun sa kanya dahil naka-move on na siya at iba na ang mahal niya. Maayos na rin ang buhay niya kasama si Cadmus kaya wala nang dahilan para magalit pa siya kay Bea. Ito rin naman ang gumawa ng dahilan ng ikasisira nito. Alam na nito noon na may relasyon sila pero pumatol pa rin siya kay Dom. Pwede ba tayong mag-usap? Bungad niya kay Bea. Hindi ito kumibo at pumasok lang sa loob kaya naman sumunod siya at sinarado ang pinto. Naupo siya sa sofa kaharap ni Bea. Nakatingin lang sa kanya ito nang walang buhay sa mga mata. Bakit ginawa mo yun? Bakit gumamit ka ng tao para sirain kaming mag-asawa? Tahimik na ako. Nilubayan ko na kayo ni Dom kahit masakit sa akin ang nangyari. Na mismong kaibigan ko pa at boyfriend ko ang nagtaksil sa akin. Hindi ako kumibo. Hindi ko kayo ginantihan sa mga ginawa niyo sa akin. Pero bakit ginagawa mo sa akin to ngayon? Bakit gusto mong masira din ang relasyon ko tulad ng nangyari sa buhay mo? Mahabang sabi niya na ikinataas lang ng kilay ni Bea at tumaas din ang sulok ng labi nito. Bakit? Tinatanong mo kung bakit? Manhid ka ba talaga? Alam mong sa umpisa pa lang hindi ka na mahal ni Dom. But what did you do? Ipinilit mo ang sarili mo sa kanya at kinuntsaba mo pa ang pamilya mo para matuloy ang plano niyong pagpapakasal. Kahit ako naman talaga ang gusto ni Dom mulat sa pool. Inagaw mo lang siya sa akin at ngayon inagaw mo na naman siya ulit. Siguro nagkikita pa kayo, no? Iniwan niya ako dahil sa'yo. At ang alam ko mahal niya ako. Pero ngayon hindi na ako mahalaga sa kanya. Dahil wala na ring dahilan para ipagpatuloy pa namin yun. Nawala na ang anak namin dahil yun sa'yo. Kasalanan mo yun. Galit na galit ito sa kanya. Dinuduro-duro pa siya nito na akala mo kasalanan talaga niya ang mga nangyari dito. Bea, nahihibang ka na ba? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Alam mong mahal ako ni Dom pero inakit mo siya. Hindi na ako kumibo nang maghiwalay kami't hinayaan ko na lang na magsama kayong dalawa. Kahit labag sa loob ko at napakasakit sa puso ko. Binigyan ko ng time ang sarili ko para mag-heal. At ngayon na naka-move on na ako, guguluhin mo pa ako? Ako na nga ang lumayo. Lumalapit ka na naman ulit. Please, Bea, be matured enough. Hindi na tayo mga bata. Kung nawalan ka ng anak, kasalanan mo yun dahil mang-aagaw ka. Huwag mo sa aking isisi ang mga ginawa mo. Karma mo yan dahil sa ginawa mo sa akin. Galit niyang sabi. Ngunit nagulat siya at nabigla sa mga pangyayari nang bigla na lamang hablutin ni Bea ang buhok niya. Wala siyang nagawa dahil sa bilis ng pangyayari. Hindi niya namalayan na kinaladkad na siya nito palabas ng bahay nito. Masakit ang anit niya habang hila-hila ni Bea ang buhok niya. Kinaladkad siya nito at pinuwersa na muntik pa niyang ikatalisod dahil 3 inches heels ang suot niya at nakadress lamang. Hindi naman kasi niya pinaghandaan ang pagkikita nila. Dahil hindi naman talaga away ang pupuntahan niya doon. Mas nagulat siya nang hilahin siya ni Bea
at puresahang inilaglag sa 5 baitang na hagdan sa harap ng bahay. Agad na bumalot ang kirot sa buong katawan ni Purple. Nananakit ang balakang niya, siko at ulo niya dahil sa ginawa ni Bea. Nanghina siya nang bigla na lamang kumirot ang puson niya. Kumalat ang sakit sa buong tiyan niya na ikinabahala naman niya. Bigla siyang natakot nang may makitang dugong umaagos sa pagitan ng kanyang hita. Nakadress siya ng sky blue kaya naman kitang-kita niya ang dugong iyon na umaagos sa balat niya. Gusto niyang humingi ng tulong, ngunit agad na pumasok si Bea sa loob ng bahay at dinabugan pa siya ng pinto ni hindi nito nakita ang dugong umaagos sa kanya. Takot na takot siya at hindi alam ang gagawin. Anong nangyayari? Bakit may dugong umaagos sa kanya? Buntis ba siya? Hindi pwede. Hindi pwedeng mawalan din siya ng anak. Mabuti na lang at nakita siya ng driver niya na agad siyang sinakluluhan. Umiiyak na siya dahil sa pagpapanik. Iniisip kasi niya na baka buntis nga siya at mawala ang anak nila ni Cadmus. Binuhat siya nito na pa-bridal style at dinala sa pinakamalapit na hospital. Sa kalagitnaan ng biyahe, nawala na siya ng malay at hindi niya na alam pa ang mga sumunod na nangyari. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, naka-receive ng tawag si Cadmus mula sa driver. Hindi niya inaasahan ng sinabi nito. Gulat at galit ang naramdaman niya ng mga oras na iyon, ngunit mas nangibabaw ang takot at pag-aalala sa asawa niyang dinala sa hospital. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon at mabilis na umalis. Iniwan niya ang trabaho at pinuntahan ng asawa niyang isinugod sa pinakamalapit na hospital. Pagdating doon, agad niyang kinwelyuhan ng kanyang driver. Galit niya itong sinita at sinabing magpaliwanag sa mga nangyari. Dahil ang sinabi lang naman ito ay dinala nito sa hospital ang kanyang asawa. Sir, pasensya na po. Hindi ko naman po alam na magkakaganon si ma'am. Hindi ko rin po alam na buntis si ma'am. Kung alam ko lang po, hindi ko na sana siya hinayaang makipagkita sa kakilala niya. Nanginginig sa takot na sambit ng kanyang driver. Ngunit mas nagulat siya sa sinabi nito. Buntis? Buntis si Purple? Buntis nga ba ang asawa niya? Gustong magbunyi ng puso niya. Biglang nakaramdam siya ng saya sa puso. Ngunit bigla ring iyong naglaho nang maalala niyang dinudugo nga pala ang kanyang asawa. Hindi niya pinansin ang driver at pumunta sa nurse na lumabas sa kwartong pinasukan ng kanyang asawa. Nurse, anong nangyari sa asawa ko? Maayos na ba siya? Okay lang ba siya? Natataranta niyang sambit. Good afternoon, sir. Maayos na po ang lagay ni ma'am. Maya-maya lamang po gigising na yon. Mas maigi po kung si doktora na lang po ang kausapin ninyo. Nag-excuse ang nurse at umalis na. Maya-maya rin, lumabas ang doktor na nagtingin sa kanyang asawa. Dinugo siya at nakitaan ng mga swollen injuries sa katawan. Nagkaroon siya ng pasa sa balakang na nakaapekto sa pagdudugo ng asawa mo, Mr. Hamilton. Pero maayos na ngayon si Mrs. Hamilton at nagpapagaling na. At swerte na hindi nalaglag ang babies. Paliwanag ni Doktora Jimenez na kilala ni Cadmus. Nanlaki ang mata niya sa gulat dahil sa sinambit ng doktora. Kung ganoon ay hindi lang isa ang anak niya. Yes, Mr. Hamilton. Triplets ang anak niyo ni Mrs. Hamilton. And congratulations in advance. Mas maigi na alagaan mo mabuti ang asawa mo at ang mga anak niyo. Dahil hindi biro ang pagdadala ng tao, lalo na at triplets pa. Tinapik siya nito sa balikat pagkatapos ay nagpaalam ng aalis na dahil may aasikasuhin pa itong mga pasyente. Mula nang malaman ni Cadmus ang pagdadalang tao ni Purple, mas inalagaan niya pa ito ng maigi. Alam niyang may kasalanan siya, ngunit pinaimbestigahan niya ang mga nangyari at nalaman niya na pakana lamang iyon ni Bea Asuncion, ang babaeng sumira sa relasyon ni Purple at ng ex nitong si Dom. Nagsampa na siya ng kaso laban sa babae dahil sinira sila nito at malaking damage ang ginawa nito sa kanyang asawa. Nakamuntikan pang kalaglag ng mga anak niya, kaya hindi niya mapapatawad ang babae. Sa kulungan na siya mabubulok at hindi niya hayaang ito ay makalaya. Hindi niya na sinabi kay Purple ang bagay na iyon dahil ayaw niyang ma-stress ang asawa. Gusto niyang magpalakas ito dahil mahirap ang pagdadalang tao nito. Tuwang-tuwa din ito nang malaman nitong buntis nga ito at 3 pa ang mga anak nilang dinadala nito. Umiyak ito dahil sa tuwa at pinaliwanag sa kanya na pinaimbestigahan nito ang nangyari. Lumipas pa ang mga buwan at nanganak na nga si Purple dahil hindi kaya ng normal delivery. CS si Purple sa triplets nila.
Malulusog ang tatlo. Ang mas kinatuwa pa nila ay 2 lalaki at 1 babae. Pinangalanan nila itong sina Patrick Carrison, Pierce Cadrick at ang babae naman nilang anak ay si Patrice Calea. Tuwang-tuwa ang both sides nila nang malaman ng mga ito na triplets ang anak nila. Hinagka ni Cadmus si Purple sa noo para ipabatid dito na masaya siyang buo na ang pamilyang inaasam nilang pareho. "Saan ka pupunta, honey?" Tanong ni Cadmus kay Purple nang makita nito na nakaayos ang kanyang asawa. "Dadalawin ko lang si Bea sa kulungan," sagot nito. Na makapanganak kasi si Purple, sinabi na rin niya ang ginawa niyang pagpapakulong kay Bea. Hindi naman umangal si Purple, ngunit nakikita niya sa mga mata nito na nahahabag ito kay Bea. "Sasamahan na kita. Baka kung ano pang gawin sa'yo ng babaeng yun," sambit ni Cadmus. Ngunit umiling si Purple at sinabing siya na lamang ang pupunta. Sa pagitan ng mga bakal ay magkaharap sila ngayon ni Bea. Malaki ang ipinayat ni Bea kumpara noon na malaman pa ito. Ngayon ay halos butot balat na lamang ito at nangangalong mata. Nahahabag si Purple para kay Bea. Nalaman niya na hindi na rin pala talaga bumalik si Dom sa Pilipinas dahil ng ibang bansa ito at iniwan na talaga si Bea. Lumalabas kasi na biktima rin ito sa mga kamay ni Dom dahil nalaman niya na may iba na namang palang girlfriend si Dom. Bigla lamang umiyak at tumagulgol si Bea. "I'm sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo, Purple. Ngayon ko lang na-realize na napakasama ko pala. Mali ang mga ginawa ko. Masyado akong nahulog kay Dom. Akala ko tototohanin niya ako. Ngunit ganun lang din pala ang ginawa niya sa akin. Naniwala ko na minahal niya ako pero niloko niya rin ako. I'm sorry, Purple. Patawad sa mga ginawa ko sa iyo. Sana'y mapatawad mo ko kahit yun lang." Walang tigil na humahagulgol si Bea. Naaawa siya at ngumiti kay Bea. "Napatawad na kita. Nang masilayan ko ang 3 anak ko. Nawala na sa puso ko ang galit. Sana ganun ka din. Mula sana sa araw na ito, alisin na natin ang galit sa mga puso natin. Salamat sa mga ginawa mo sa akin. Nang dahil sa iyo naging mas matatag ako at lumalaban sa buhay. Salamat hanggang sa muli." Sambit niya bago ito iniwan. Napatawad niya na si Bea sa mga ginawa nito sa kanya. At ngayon, haharapin niya na ang pamilyang inasam niyang mabuo kasama ang lalaking mahal niya at mahal din siya.